Magandang araw! Welcome to my YouTube channel. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa asignaturang matematika para sa mga bata sa ikalawang baitang. Ito ang pangalawang aralin para sa ikalawang linggo. Ngunit bago ang lahat, gusto kong ipaalam sa iyo na ang module na ito ay hindi sariling akda ng channel na ito. Ang nilalaman nito ay pagmamay-ari ng DepEd Regional Office 4A at ng Curriculum and Learning Management Division, Calabarzon. Binigyan ng boses upang makatulong sa mga mag-aaral na nahihirapang mag-aral mag-isa. Salamat po! Ang mga bilang ay mahalaga, kaya dapat marunong tayong bumasa at sumulat ng bilang sa simbolo at sa salita. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang maunawaan ang mga bilang sa simbolo o numerals at bilang sa salita o number words hanggang 1,000. Ngayon, basahin ang mga sumusunod na bilang sa simbolo at sa salita. Pansinin mo rin ang pagkakasulat ng bawat isa. Yan! Tapos ka na ba? Balikan natin ang una mong binasa. Ito ang salitang bilang sa simbolo at sa salita. Mula 1 hanggang 10. Mahalagang malaman mo ang bilang sa simbolo at sa salita mula 1 hanggang 10. Kung alam mo na ang mga ito, dapat alamin mo rin kung paano isulat ang salitang bilang sa simbolo at salita mula 11 hanggang 20. Pansinin ang pagkakasulat ng 11, 14 at 16. May napansin ka ba na kakaiba sa kanila? Tama, ito ay mayroong gitling. Silang tatlo ay mayroong gitling. Yung iba ay wala. Bakit kaya? Ang 1, 4 at 6 ay nagsisimula sa patinig. Yan. Ngayon, para mabasa ng mas mabuti at mas maganda ang salitang bilang ay ginamitan ito ng gitling. Kaya ang 11, 14 at 16 ay mayroong gitling. Ngayon, pag alam mo na ang salitang bilang mula 1 hanggang 10, 11 hanggang 20, kailangan mo ring malaman kung paano isulat ang mga salitang bilang
na kasunod nito tulad ng 30 hanggang 90. Ayan. Lahat sila, pansinin mong mabuti. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, at 90. Ito ay nagtatapos sa pu. Ha? Okay, nagtatapos ito sa pu. Ang ibang bata kasi ay nalilito. Ang ginagawa nila ay dinadagdagan nila ng T. Ayan, 30, 40, 50. Yun ang ginagawa ng iba. Bakit? Dahil sila ay nalilito. Ngayon, huwag kang malilito. Kapag 30 or 30, ang salitang bilang nito ay 30. Okay? Dito naman tayo sa kabila. Yan, 21. 32 hanggang 99. Ayan, pansinin mo ang pagkakasulat nito. Yung 20 kanina, naging 21. Bakit may put na siya? Dahil ang 20 ay may kasama ng isa. 20 at isa. Pinaigsi, kaya naging 21. Katulad din ng 30. Ang 30 ay may kasamang 2, kaya 32. Pinaigsi mula sa 30 at 2, kaya naging 32. 43, 40 at 3. 55, 50 at 5. 55. Yan. Nakita mo na ba ang pagkakaiba nito? Dito naman tayo sa isang sandaanan. Yan. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, at 1,000. May nakita ka bang pagkakaiba sa pagkakasulat nila? Tama. Ang 400, 600, at 900. Bakit kaya hindi daan ang ginamit? Ayan. Ito ay dahil ang kasunod nito na salita ay na. Ang sinusundan nito ay na. Kaya, dapat ang daan ay papalitan natin at gagawin nating raan. Ang daan naman ay ginagamit kapag ang sinusundan nito ay may NG, katulad ng 1, 2, 3, 5. Ayan, 100, 200, 300, 500, 700, at 800. Naintindihan mo na ba? Ngayon, dumako tayo sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Bilangin ang mga stick. Isulat ang katumbas na salitang bilang sa iyong kwaderno. Salitang bilang ang isusulat mo, ha? Sa pagsusulat ng mga salitang bilang, huwag mong kalimutan yung ating napag-aralan. Tapos ka na ba? Dito naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Punan ang talaan sa ibaba upang makumpleto ang simbolo ng bilang at bilang sa salita. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ang mga nasa gawing kaliwa ay simbolo ng bilang o numerals. At ang bilang sa salita o number words dito naman sa bandang kanan.
Ayan. Ano ang katumbas na salitang bilang o bilang sa salita ng 125? Isulat mo ito. Pangalawa, ano naman ang simbolo ng bilang o numerals dito sa 505? Isulat mo ang simbolo ng bilang. Next, isulat naman ang bilang sa salita o number words ng 952. Sunod, isulat naman sa simbolo ng bilang ang 734. At ang huli, isulat mo sa bilang sa salita ang 770. Yan. Ulitin natin ha. Dapat mong tandaan na ang bilang sa salita o number words na 11, 14, at 16 ay may gitling. Ngunit ang salitang bilang na 18 ay walang gitling. Dahil ang salitang 1, 4 at 6 ay nagsisimula sa patinig. Nilalagyan ito ng gitling upang mabasa ito ng tama. Ang salitang daan ay ginagamit kung ang sinusundang titik ay nang. Halimbawa, 100, 200, o 300. At ang salitang raan naman ay ginagamit kung sinusundan na salita ay na. Halimbawa, 400 o 900. Huwag mong kalimutan. Yan. Para sa iba pang halimbawa, pwede mong kunin ang iyong drill board. Isulat mo sa salitang bilang ang mga sumusunod. 26, 375, 649, 937, at ang huli, 18. Isulat mo ang mga bilang na ito sa salitang bilang. Tapos ka na ba? Sige nga, tingnan natin kung tama ang iyong mga sagot. Para sa 26, yan, 26. 375. Nakuha mo ba? Sunod, 649. Ayan. 937. At ang huli, 18. Ayan, magaling. Ngayon, handa ka na para sa iyong gawain sa pagkatuto bilang 4. Basahin mo ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, paano isulat ang bilang na 11 sa bilang sa salita o number words? A. 11, B. 11, C. 11. Pangalawang bilang. Paano isulat ang bilang na 14
sa bilang sa salita o number words? A. 14, B. 14, C. 14. Pangatlo, paano isulat ang bilang na 16 sa bilang sa salita o number words? A. 16, B. 16, at letter C. 16. Pang-apat, paano isulat sa simbolo ang 637? Letrang A, letrang B, o letrang C? At panlima, paano isulat sa simbolo ang 850? Letrang A, letrang B, o letrang C? Ngayon, ipunin mo na ang iyong mga sagot at iwasto mo ang mga ito gamit ang mga sumusunod na susi sa pagwawasto. Hanggang dito na lang ang ating aralin. Maraming salamat sa iyong panonood at muli, ito si Teacher Reyma nagsasabing, see you on our next lesson. Salamat! Paalam!